Salamat. The assignment of DX1. Make an interview of Paul Gatto. Oh, wala, hirap na dilapin si Paul Gatto. Ayaw na yun pakita sa camera. Wala, patay, kaya ako nang tawagin yung mga members ng DX1. Saan yung cellphone ko? Ayun! Hello! Meron tayong assignment yung kailangan natin interviewin si Paul. Yung mahirap pag-ilawin. Ano hanapin nyo, saan nyo yung interview nyo agad para tapos ka agad. Post nyo sa online, sa email ko. Sige. Salamat. Sabihin ko na email ko, baka nag-send na sila ng mga videos ng interview ni Paul Gatto. Ako po si Paul Gatto. Ako'y nag-aaral sa Lindale Academy simula grade 1 hanggang 4th year. Nung dalawang taong gulang ako, nag-iwalay yung mga magulang ko. Ang tatay ko daw, babaero at mga pera. Nung 13 anyos ako, doon ko lang nakita yung mukha ng aking mga magulang. Lumaki ako sa piling ng aking lola at apat na kapatid. Ako ang bunso. Babae ang aming pangalan. Hindi masaya naman yung aking pag-aaral. Akalain mo ba? 3 honor student na ako simula grade 1 hanggang grade 6. Pero tsamba lang yun. Akalain mo rin. Nung grade 3 ako, napasok ako sa art school. Nakita ko sa PE namin. Oo nga pala si Paul. First year pa lang. Natamad na ako mag-aaral. Siyempre, kasi barkada. Tapos, saan sila? Doon ako. Pero, may mga mabuti rin naman nangyari sa akin. Tanggap ako sa basketball team. Pero, muntik din ako matanggal. Kasi, may pag-away ako. Lalo sa mga kalaban namin, na-trash ko kami. Kasi, di ba, pride mo yun eh. Tapos, na-trash ko yung gala. Mahilig din ako pumarty. Pumunta sa bar, uminom, pag-date sa mga babae. Pero, di man umaabot sa may nangyayari. Tapos, isang beses, pagpustahan namin ng barkada, may date ako isang babae. Kapalit, 100 tsaka Dota. Mabot ng isang buwan. So, ako sinabi na hindi ko talaga siya mahal. So yun, doon ko natikman ang una kong masakit na sampal ng babae. Third year. Doon ako nag-umpisa ng manigarilyo. Pinatingin sa akin ng girlfriend ko noon. Nung natikman ko, parang tulad ng iba, pinapatanggalin sa sistema pamumuhay mo. Girlfriend ko. 9 months din kami noon. Naalala ko noon, sinurpresa ko yun ng birthday niya. Sabi ko, di ako makapunta. Pero ginawa ko noon, nauna ako doon sa resort na pupuntahan namin. Doon, gawa ng car, lahat-lahat. Pero yun, tulad din ng ibang relasyon, nag-break up din kami. Nung nabasa ko sa cellphone niya, may maraming text. Siyempre, hindi galing sa akin. May third party pala. Kasi di ko rin naman siya may sisi. Kasi naging busy ako sa pagkalaro. Basketball, Dota. Ayun, naghanap siya siguro na di ba magbibigay sa kanya ng attention. Fourth year, hindi naman ako nag-umpisang minom. Since wala yung parents namin, nakita ko yung kuya kong umiinom. Tinanong ko, out of curiosity. Hindi naman siya nag-atubili, kaya tingin na sa akin. Sure, gusto ko rin yung lasa. Hanggang ngayon, umiinom. Kaya nung dumating yung mami ko ng 3 months or hindi ko maalala, nakapanibago.
lahat ng layo ko, kinokontra niya lagi. Kaya lagi kami nag-aaway. Hindi mo alam ba't hindi ako maintindihan nun. Spoiled daw ako. Paano may spoiled mo wala sa akin? Alam namin sila kasama ng paglahat. Third year kami, nakapantang December yata yun. Nagkainuman kami. Hindi ko na alam hindi ko masyadong alam yung mga pangyayari. Basta alam ko, may nakaaway kami. Nabugbog namin sila, kaya lang. Nung pag-uwi na kami, inabangan pala kami, 8 sila. Kaya lang, 4 kami. So, medyo dehato kami nun. Tapos, dala-dala pa sila ng kutsilyo. Hindi ko alam, ako pala yung nasaksak. Nalaman ko na lang nung paghawa ko sa balakang ko. May dugo na pala. So, dali-dali kami umuwi sa bahay nun. Hindi namin alam. Kung mapapansin niya, may balat ako sa liig. Sa batok pala. Nung nasaksa ako, umabot ako ng 9 stitches. Dami ng tabi. Batok! Batok! Simula nun, na-realize ko, nagli lang ang buhay. Life is short. Simula nun, bagong buhay na ako. Yun na yata ang chat ni Lord. Kailangan ko na magbago ng buhay. Balik na ako sa pag-aaral, titigil ako ng issue. Para naman maging magandang kinabukasan ko. Partner ako ng high school nung muli ako sa Nipag mag-aral. Dahil yan sa ikatlong girlfriend ko, kaya siguro ako sa Nipag galing mag-aral. Tapos nagkaroon pa ako ng crush ko rin sa mga teacher ko. Kaya lalo ako sa Nipag mag-aral. Meron din akong best friend na babae ng kalan nung taon na yun. Mga 3 taon na rin kami mag-best friend. Tapos, umabot rin sa point na sobrang pagiging close namin. Parang nagselos na lahat ng naging karelasyon niya sa akin. Kaso, nung nagkaroon naman ako ng una kong girlfriend, parang biglang lumayo-layo na siya, umalas siya sa akin. Tapos nagulat na lang ako bigla, parang umamin siya sa akin, na may gusto rin pala siya sa akin. Pero dahil sa, ayaw ko rin naman masira yung relasyon namin bilang magkakaibigan, inayaw ko na rin. Bandang huli, na-realize ko rin na may gusto rin pala ako sa kaibigan ko yun. Pero kung nila ko rin narinig, parang nag-fade na lahat ng pakiramdam niya para sa akin. Kaya nangyari na lang ko, hindi na lang kami nag-uusap, madalas pa kami mag-awar. Tapos, kaya siguro, dahil na rin siguro yun, parang nagsipar ako ng 4 year, kaya makakasip ako sa kapit. Bale, first choice ko talaga, Kapua. Tapos, engineering yung gusto kong course kasi yun yung mahilig ako sa math. Tapos, napag-isip-isipan ko na mag-take din ng exam sa UST kasi nga, wala lang. So, wala. Tapos, nung nag-take ako dito sa UST, pharmacy yung first choice ko. Tapos, second choice ko ay engineering. Nakapasa naman ako sa parehong school, pero mas pinili ko talaga engineering sa UST. Tapos, itong tito ko kasi, member siya na ako. Tapos pinili niya akong sumali sa ako. Yun. Sa pagpili niya, sumama naman ako. At yun, natanggap ako sa ako. Tapos nagkaroon ng isang event, yung tawag dito, yung tawag doon ay makipabuhay daw. Tapos, nagpunta kami sa Tarlac for 2 days and 1 night kasama mga Aita. Pagkatapos ng 2 days and 1 night na yun, naisip ko, parang ang palad ko pala bilang tao. Kasi nabiyayaan ako ng magandang klaseng pamumuhay, ng magandang klaseng buhay na hindi kumpara sa mga sitwasyon ng mga tao dito. Wala, masasabi ko lang sa sarili ko, napaka-blessed ko talaga. Kaya nainganyo talaga ako na ipasa tong kwento ko sa isang puso niya.
mama at ang aking mga kapatid ay nasa Australia pa rin. Doon, mabilis silang nakakahanap ng trabaho at may magandang kita. Natanggap ko na rin na wala na ang aking papa sa aming gilid. Nandiyan naman ang aking mga ate at mama para pula ng pagmamahal na para sana ay sa aking ama. Nandiyan din ang aking mga kabarkada na kahit kailan ay hindi ako iniwan. Nandiyan din ang apo na walang sawang sumusuporta sa akin. Matanda rin video sa dito. Tapos kiniklaim nila na sila si Paul. Ayos na naman kami ni Paul ah. Sino ba yung tunay na Paul? Ah, sakit sa ulo. Goodness. Kilala ko na. Ang tunay na Paul ay si